pamilyar na mga produkto, pero kakaibang mga anunsyo. Ganito ang mga makikita sa pahayagan mula 19th century hanggang simula ng kasalukuyang siglo. Simple lang ang presentasyon at mga mensahe. Uso na rin kapag sigarilyo at serbesa ang pinag-uusapan. Mga babae ang pantawag pansin. At dahil nasa ilalim tayo noon ng mga dayuhan, kadalasay ang buhay nila ang bidang-bida. Sino nga ba naman ang mag-aakalang ang mga anunsyo lamang noon ay magiging larawan ng kasaysayan ngayon? August 26, 1940, nang makamit ng kababaihan sa Amerika ang karapatang bumoto. 15 taong matapos magsimula ang women's suffrage sa Estados Unidos. Ang kababaihan sa Pilipinas ay nagkaroon din ng karapatang bumoto sa bisa ng batas na naging epektibo noong 1935. Ang Pilipinas na unang nakibaka para sa karapatang ito ay si Ginang Jeronima Pecson. Si Ginang Pecson din ang kauna-unahang Pilipinang nahalal na senador. Kasama niya sa pagsulong ng karapatang bumoto si Ginang Cura Villanueva Cano na siya ang unang carnival queen. October 1973, nang magsimula ang digmaang Yom Kippur, sinakay ng mga Arabo ang lugar ng Sinai, Golan Heights at ang West Bank na nooy okupado ng Israel. Ginamit ng Arabo at OPEC ang embargo sa langis bilang sandatang politikal laban sa Israel at mga bansang sumusuporta rito gaya ng Estados Unidos. Sa Pilipinas, ang pangyayaring ito ay nagdulot ng krisis sa langis, naging dahilan sa pagbuo ng Ministry of Energy at ng pagsisikap ng ating pamahalaan na maghanap ng alternatibong energy sources